God is able. From disability to possibility. Magandang umaga, tanghali, gabi mga kaagapay kung nasaan man tayo sa ating sulak ng mundo. Ito po ang programang God is Able na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod dyan, kami naman po ay inyong mapapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at maaari niyo po kaming i-message sa smart number 0999-2235675 and globe number 0916-296-6620 at pwede rin pong tumawag sa landline 8654332 local 401. Ako po si Edel Kutukoba. Hi Miss Peggy, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Hi Edel, long time no see. Grabe, sobrang tagal nating hindi nagkita. Well, anyway, ano nga po ba ulit ang God is Able para sa ating mga nakikinig po? Ang God is Able ay isang organization po kami na we partner with churches, no, and we give out po gift of mobilities like wheelchairs, ito po yung mga walkers canes, and we make sure po na we partner with Christian churches kasi po, syempre, hindi lang po pagbabahagi ng wheelchair ang gusto naming mangyari. Ito po ay of course ang pagbabahagi ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Na yun po yung pinaka-importante, di ba Edel? Yes, Miss Peggy. At kung meron po tayong mga nakikinig na gusto nila pong humingi ng tulong, Miss Peggy, paano po ba ginagawa yun? Kasi sabi niyo we are partnering with Christian churches. Paano po kung hindi miyembro ng isang simbahan yung pong ating bagong nakikinig? Well, kung hindi siya miyembro ng simbahan, well, of course, we accommodate because, yun nga, love ni Christ Hindi naman yung ayaw nating mamili, di ba? Of course, but gusto natin na ang lahat ay kung pwede lang ma-accommodate ng God is Able. Pero ang wheelchair po din natin, syempre gusto din natin na sana God willing dumami pa yung magbibigay sa amin. Para nang sa gayon makasagot kami doon sa calling ng maraming nangangailangan. Amen. Siguro, Miss Peggy, pwede rin silang mag-message sa atin na lang, no, sa Facebook. Oo. Yeah. As pag nag-online po kami sa Facebook, siguro pwede kayong mag-message, kagaya ng sinabi ni Edel. And then, also you can message or text 0917-350-0211. Ayan po ang diretsong number ng God is Able. Yun po yun. Oh, by the way, Edel, since eto na tayo, di ba? Siyempre, pinag-uusapan natin yung PWD at ito yung ating programa para sa mga PWD. So, nais nating tawagan. Of course, excited tayo sa ating guest na to. Na siya po ay si Miss Carol Gamon at ang kanya pong anak ay mayroong ASD na si Ken Gamon. Pakinggan po natin ang kanilang storya. Yan, magandang araw po. Good morning. Magandang araw. Hi, Miss Carol and Ken. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hi, Ken. Hi, Miss Carol. Hello yes, po. Miss Carol and Ken, baka may gusto kayo munang batiin. Just say hello to your family and friends. Hello po sa aming butihing teacher, si Ma'am Nessie, Espanyol, at po sa aking mga anak, sa aking mga kapatid. Kasi po, widow na ako, kaya yun lang po babatiin ko. Yes, hello to Ma'am Nessie, ating guest nung nakaraan po. Miss Carol, baka naman po gusto nyo munang magpakilala sa amin. Tell us more about yourself at ano po yung pinagkakaabalahan po ninyo sa buhay. Ano po yung paggawa ni Ken ng mga painting, nag-o-online din po ako, minsan-minsan. Tapos po, may anak po akong maliit. Yun lang po ang aking pinagkakaabalahan. So, Miss Carol, meron pa kayong anak na maliit? Opo, ma'am. Ano po ang edad? 5 years old. 5. Mini postal baby po.
If you, maaari ko lang po bang itanong kung hindi naman nang himas ko, kailan po nag-pass away si Daddy? Time po siya ng pandemic, 2020. May 10, Okay. 2020. So kasi kanina you've mentioned that you are a widow now. Yeah. So 4 alam na years ago. mahirap. 4 years ago. So, naabutan niya pa pala si Ken na So, po, yung pangalawa ko pong tanong is, paano niyo po nalaman yung kondisyon ni Ken? How was the reaction of kayo po at saka yung tatay ni Ken yung mga panahon na yon? Hindi po ako makapaniwala kasi normal naman po siya kung titignan siya. Kaya lang po nung time na 9 months na po siya, hindi po siya marunong makipaglaro. Tapos wala siyang eye-to-eye contact. Lagi siya nagtatakot na tenga kahit na anong marinig niyang tunog. Parang ang sakit-sakit sa tenga niya. Tapos nung time na yon, parang sabi nung ate ko, pa-check up mo si Ken, parang may iba sa kanya. Yun, nagkaroon ako ma'am ng na ipa-check up ko siya kasi parang kakaiba talaga siya sa ibang bata. Hindi siya marunong makipaglaro. May sarili siyang mundo. Tapos ayaw niya ng mga laruan, gusto niya yung mga educational toy. Yun, ma'am. Sabi niyo po, parang hindi kayo yung unang nakapansin, ano? Ibang tao po ang Opo, ma'am. nakapansin. Kasi Ano pong po, naramdaman ma'am, ninyo nung somebody suggested na ipa-check po si Ken? parang hindi ko po siya matanggap, ma'am, na ganun siya. Na special. Hindi ko matanggap na kakaiba siya sa ibang bata. Parang ganun, ma'am. So, normally naman talaga siguro ganun talaga yung first reaction ng isang parent, 'di ba? Lalo na sa condition ni Ken na totoo naman na ang child with autism hindi talaga halata kasi wala silang physical na makikita mong merong something. Pero yun nga po, when you finally learn na sila na autism, na meron siyang autism, paano po yung intervention na ginawa niyo sa kanya? Was it right away? Kasi sabi niyo parang hindi, on denial ka pa eh. So, kailan po nangyari yung intervention sa kanya? Ma'am, going to 1-year-old na siya, naghanap po ako ng ospital na nag-check up siya ng ganyan mga, sa neuro po muna siya, ma'am, na-check up. Ngayon, binigyan ako ng flyers ng neuro para makita kung handun lahat yung mga sa kanya, nakikita ko. Ngayon, ma'am, nung makita ko yung flyers na yun, handun nga, ma'am, talagang autism siya. Handun yung nagtatakip siya ng tenga, wala siyang pakialam kung masagasaan siya. Tapos, takot siya sa mga kahit na anong tunog. Yun, ma'am. Yun ang naging sa akin na i-push ko siya para ipa-check up. Kaya maaga din, ma'am, siyang na-trace. Thank you, Miss Carol. As you are talking about Ken, nakasmile siya. Ken, very quickly, do you want to add something to what your mom is saying? Kumusta ka and how are you feeling? Masayahin po kami po. Yes, you can see that, no, Ken? Masayahin po kami para sa lahat po. Pero curious lang po ako kasi 'di ba ngayon college na siya. When he was growing up, syempre hindi mo maaalis yung mga syempre yung surroundings, 'di ba? Ken, nakaranas ka ba ng pangbubuli sa school? Or habang lumalaki ka, may nadanas Hindi ka po. ba na hindi? Wow. Hindi po. Talaga, that's nice to hear, ha? That's nice to hear na hindi ka nakaranas ng anything na pambubuli. Kasi merong iba, sinasabi nila naranasan ng anak nila. So po yun na it's a gift, no? Nakakatuwa. Ano po yung yung greatest challenge niyo po na na-encounter upon racing? Kasi syempre nung time po na yan, dyan pa si Daddy, di ba? Nakalimutan ko po pang ano po yung kay Daddy, kung kayo po ang denial, si Daddy po, anong pakiramdam nung panahon na yun? Tsaka ano po yung contribution niya sa pagpapalaki po kay Ken?
Oo. Sa totoo lang, ma'am, hindi niya accept eh. Kasi parang hindi niya talaga ano na meron siyang anak na gano'n. Kumbaga ako lang talaga na push. Pero nung kalaunan, sinamahan niya ako para ipa-check up siya. At saka ma'am, yung bully, nakaranas po siya ng bully nung bata siya. Kasi como nga po, napakaputi niya, tapos talon siya para siyang monkey. Binansagan siya na white monkey. Ganun. Pero hindi pa po niya alam yun, wala pa po siya talagang kaano-ano kasi nga po, ano siya parang late na rin siya. Ako ang nakikipag ano sa mga sa mga umaano sa kanya bumubuli. Hindi niya kinamulatan po, no? So he was not able to remember that Opo, ma'am. bad Hindi niya situation. opo. Opo, Puro maganda happy yun, lang no? po. Walang Yes, natanim sa kasi kanya ng masama. yes, exactly what I would like to say po. No, at least walang memory of that. Kaya masayahin pa rin siya, no? There's no effect in his emotions. Maraming salamat for sharing that. Miss Peggy, naalala ko lang po, somebody also shared before nag-guess natin na yung mga dads pala is mas late nilang natatanggap kapag meron daw pong findings na medyo different yung kanilang mga anak. So I think siguro ganun Probably. din yung daddy ni Ken. Oo, probably because we women are emotional. 'Di ba? Kaya mabilis nating parang, oh, 'di ba? Parang gano'n. So feeling natin pag naiyak natin, natatanggap natin siya. Pero I think pareho lang yung ano yung parang ano, baka hindi lang natin minsan naiisip na hindi natin natatanggap. Kasi well, of course, 'di ba, ang first reaction hindi mo naman talaga agad tanggap. Talaga naman na you wrestle it with the Lord, 'di ba? Yung first reaction. So, kung yung mga daddy, hindi nila agad-agad natatanggap, kasi siguro iniisip nila parang dapat yung lalaki kong anak, dapat malakas siya, ano siya, di ba? Alam mo naman yung kultura, sinasabing ganun. Pero otherwise, anak mo pa rin. Kung kanyari, kung makita niya na as a human being, di ba? Well, iba-iba talaga rin ang pagtanggap. Minsan, si mami yung hindi nakakatanggap, si daddy yung nakakatanggap. Iba-iba eh. Pero po sa case niyo po na nung habang lumalaki na, syempre, di ba sabi niyo nga po hindi tanggap ni daddy. So, gaano ka po, ka-hands-on? Paano ka syempre, sa kalooban po, malaking bagay po yun, bilang sa nanay. Paano mo po ito na napagtahi-tahi na kailangan si daddy ay magkaroon siya ng pagiging hands-on din kay Ken? Ako po mamang naging active sa pagpapa-check up sa kanya, isali sa mga therapy, hindi siya nawawala sa ganun. Tapos, para po wala kaming argue ng asawa ko, hinahayaan ko na lang po siya kung ano yung ano niya. Pero, suportado naman niya si Ken. Pero pagdating sa ako po lahat talaga. Ganun po kami. Kasi mahirap naman po kasing ipilit na gusto kong siya kusang tumanggap sa anak niya. Ganun po. Malaking sakripisyo yun para sa isang nanay, no po? Yes, na parang feeling mo tuloy, mag-isa mong pinalalaki yung iyong anak. Yes, I can totally understand that, Miss Carol. Siguro po ngayon yung tanong ko is, kanina na nasabi niyo po sa amin, kung anong ginagawa niyo. And you mentioned about painting of Ken. Kasi problema po ng ibang mga magulang, kung ano yung activities na pwede nilang ibigay dun sa kanilang mga anak na may nangangailangan ng special needs, hindi po ba? Pero for you, Ken, as you have mentioned, meron talaga siyang hobby at isa siyang artistic na bata, paano niyo po na-explore na meron pala siyang ganong special talent? Nung time na namatay na yung tatay niya, tsaka lang po lumabas yung niya sa pagpipaint. Pero magaling po siyang gumuhit talaga, kaya lang hindi namin pansin. Tapos po, nung nag-high school siya, naging handle siya ni Ma'am Nessie. Nakitaan din po siya ni Ma'am Nessie, kaya inano po siya, winner out. Kaya po yun, nagtuloy-tuloy na po hanggang ngayon. Hinasa po siya talagang mabuti. Mm-hmm. Kaya ang laki pong tulong ng Nessie.
Mm. Si Ma'am Nessie, siya yung teacher ni Ken. Opo, siya po yung teacher. High school pa lang po siya, hindi pa siya college. Okay. High school. Anong year na po siya sa high school? Nasa SPED po siya eh. Under po siya ng Mm. SPED. Mm. Kasi po meron Assistant. siyang hindi pa po siya pwedeng pakawalan talaga kasi po lagi siya nakapikit. Oo nga. Oo nga. Na-notice ko nga po na lagi siyang nakapikit. Pero sabi niyo nga po, during the time na si Daddy nandiyan pa, so siguro si Daddy financially, yung provision sa kanya, yun, kaya, medyo nahawakan agad ni Ken yung mga milestones na yun sa buhay niya. Pero po, I'm sure, meron kayong mga bagay na gusto nyong mangyari nung mga panahon na yon. Ano po yung mga nakikita nyo na dapat sana nagawa nyo together? Ano po yung gusto ko pong makita sa kanya yung matuto siya talaga. Matutukan siya, ma'am. Yun po. Gusto kong matuto siya tulad ng ibang bata para hindi siya binubuli. Pero talaga pong naging po ako sa kanya talaga. Siya ang natutukan kong anak ko sa lahat ng bagay. So, tatlo po silang magkakapatid, no? Opo. Meron ka po Lalaki, babae ka na? babae. Opo, pangalawa. Ano po, Miss Carol, na-mention niyo po na yung meron kayong anak na menopausal baby. So, gaano po ngayon kadali o kahirap sa inyo yung, syempre nag-aalaga ka ng bata, alam mo lalaki pa yun, and then andyan si Ken. So, ano po yung mga nakikita niyo po na nagiging struggle ng isang nanay kapag meron, syempre yung ganyan, meron tayong special na anak at meron pa tayong mga infant, on the infancy stage, ano po yung, or toddler, di ba? So, ano po yung mga nakikita nyo? Ang nakikita ko po, ma'am, kailangan ko maging malakas para sa kanila kasi unang-una si Ken, hati rin, hindi pwedeng hayaan mag-isa. Tapos yung bunso ko, hati rin din. Bali, kailangan ko po maging matibay, kailangan ko humanap ng marami racket, kailangan kong magtiwala sa taas para sa kanila, para sa amin, para tuloy-tuloy ang buhay namin. Thank you for sharing that, Miss Carol. Kumusta naman po ba si Ken bilang kuya? Kasi meron pala siyang Paano po siya nakakatulong sa pag-aalaga? Ano po siya, marunong siya magluto sa umaga, marunong siya magsaing, marunong siya maglaba, marunong siya maghugas ng plato. Bukod pa doon, nagagawa niya lahat yung mga gusto niya pang gawin sa... Mahilig siya kasi pong magsulat. Sulat. Ang ganda po ng sulat niya. Yun, nagagawa niya pa po yun. Tapos, minsan pinaghahain niya pa yung mga kapatid niya. Talagang siya po naging katulong po. Lahat ng hirap po sa kanya nung bata siya, parang normal na siya ngayon. Nakakatuwa. Pwede po mag-follow-up question ako, Miss Peggy. Para kay Ken naman, I want to know, Ken, what's the best thing about being a kuya? Para malinis yung bahay po sa ating mga kusina at saka sa sala po. Wow, At saka, mukhang sobrang sipag ni Ken. Opo, magwalis po sa bahay para malinis ang inyong bahay. Wow, ang galing. Malinis. Sige lang, Ken. Para palagi siyang maglaba tuwing araw po. Opo. At pagkikinig ng musika tuwing weekend po. So, nakakatuwa naman. Kasi, di ba po, ang sa iba, lalo na, kapag meron tayong mga may special na anak o merong mga special sa family, parang thinking ng family is pabigat sila.
'Diba? Actually sa una kasi nga yun po yung ano ng lipunan na parang pabigat sila pero sabi nga po 'di ba ng Diyos sa atin like yung sa John 9:3 that my power will be displayed in them. At saka 'di ba, if you see a special child, kung titignan mo siya na special at hindi mo siya titignan bilang tao, mahihirapan ka talaga, 'di ba? Kasi parang, di ba sinasabi nga rin na train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kasi everything, training talaga, kahit po meron tayong, para po sa ano ng ating mga nanonood, si Ken po ay mayroong ASD. Para po, siya po ay, of course, naglalaba siya sa bahay, naghuhugas siya ng pinggan. And sinasabi nga ni Mami, no, na siya ngayon ang katuwang ni Mami sa lahat ng mga gawaing bahay. Nakakatuwa. Kasi, yun nga, nakita natin na hindi sila yung fine lang sa bahay at walang ginagawa. Na in a way, kapag sila ay na-train at naturuan, meron silang mga special skills lalabas, yung mga skills na yon na whether pambahay ka or panglabas ka, lalabas po yan para po sa ating mga nakikinig, sapagkat kailangan din po bilang tayong mga nanay or kung sino man ang nag-aalaga, mga tita, kailangan po nating matutunan na binigay sa atin ng Diyos hindi para maging pabigat, kung hindi sila po ang source ng ating love, ang source ng joy. Diba? Nako, sigurado po, Miss Carol, mag-a-agree kayo sa akin. Totoo po. Sa una lang po talaga napakahirap pag nagsimula ka, pero pagdating po ng maiibsan lahat ng hirap. Siya rin po ang naging katuwang ko ngayon financially. Miss Peggy, it's I really give credit to Miss Carol kung papaano niya naturuan si Ken. Kasi kung hinayaan lang niya and to think na kung iisipin lang niya na he cannot do this, he cannot do that, hindi talaga magagawa ni Ken yung mga sinasabi niyang gawaing bahay na ginagawa na niya ng pusa. He even knows the routine na pag weekend, no? Pagpe-play siya ng music, siguro habang naglilinis or nag-aayos ng bahay. So, siguro po I would like to ask yun sa last statement niyo, Miss Carol. Sabi niyo, katuwang niyo si Ken ngayon sa paghahanap buhay financially. How does he do that? Can you tell us more po? Ma'am, kasi ganito po kasi ang tandem namin mag-ina. Siya po ang kamay ko, ako ang utak niya. Parang ganun po. Kasi po hindi siya makapag-focus talaga. Pero kung tutuusin, kaya niya pong mag-drawing ng mag-isa. Kaya lang po sa dami ng pumapasok sa utak niya, parang hindi na po, sumasakit na po ulo niya. Kaya ngayon, tinutulungan ko siya para mag-isip kung ano yung ito-drawing niya. Meron po siyang mga ilang paints dito kung gusto niyo po makita. Yes, pwede po ba kayo mag-show sa amin ng meron dyan na malapit sa inyo? Yan po. Yan po, ma'am. Wow, Miss Peggy, ako hindi ko kayang mag-drawing. Ito po yung Paano una pa yung niyang painting? drawing, ma'am. Ito po yung una niyang ginawa. Wow! Yan po. Fantastic! Ang Ito ganda! Ito po yung Philippine Arena. Wow! Yan po yung Philippine Arena. Wow, ang ganda. Alam niyo, ang ganda po. Yan. Nako, Miss Carol, binibenta nyo ba yan? Binibenta nyo po ba yung mga Meron painting po. na ipinapakita nyo sa amin? Marami po siyang mga, ang ano po namin yung gawa, bali yung mga abakabag, tapos mga tubig. Wow. Yun yung naisipan. Ganun po. Wow. Yan po yung mga isa sa mga painting. Marami pa po yan. Talaga. Yung example po ng abakabag, meron kayo dyan sa tabi nyo? Ay, wala. Ma'am, abaka. Ay, wait lang po, ma'am. Sige, Wait lang we would po, ma'am. like to Meron see po. it. Oo. Kasi Ang alam ganda, mo, ma'am.
Kaya nga po, kasi yun nga yung sinasabi nyo na imagine at the age of 19 po, katuwang si Mami. Katuwang niya po ang kanyang anak na si Ken upang magtaguyod financially para sa kanilang pamilya. 'Di ba? So ayun nga po, again, para sa mga ating mga kaagapay na nakikinig, tandaan niyo po sa John 9:3, and my power will be displayed in them. So that's the power of Jesus in them na alalahanin po natin na hindi sila galing sa kung saan kung hindi sila ay bigay ng Diyos. Ibinabrand lang po May natin na dahilan po. special. Sobrang may dahilan. Totoo. Diba? Lahat Noon, naman po, hindi- diba? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung anong sagot noon kung bakit ako nagkaroon ng anak na ganito. Pero ngayon po alam po ang dahilan, siya pala yung magiging katuwang ko sa buhay ko. Oo, no. At ang galing, Miss Becky, kasi po, di ba, ang kwento ni Mommy is nalaman na nila na kaya pala ni Ken gawin yung ginagawa niya ngayon for painting nung nawala Oo, na ma'am. si Daddy. Opo, ang galing nung, yung ni-replace ni Lord yung the person who provides for the family is now being replaced by the ability of Ken to help his mom also to earn. Miss Peggy, napakagandang testimony talaga nun sa kabutihan ng Panginoon. Yung faithfulness niya talaga to provide. Miss Carol, si Lord talaga ang iyong kapartner in parenthood. The anchor of your faith, the anchor of your hope. Kasi imagine mo na at his age, nakakatulong na siya sa'yo, and to think na nung bata pa lang siya, sinasabi niya nga po, di ba, hindi siya nagsasalita, na nahihirapan kayo, Hindi talagang... Ito po, mama. Oh, wow! Sino kayo po gumagawa niyan? Siya yung nagpe-paint? Opo. Wow, ang ganda. Kaya pa mong maganda, kaya lang hindi ko po nadali. Naubos na po dito. Wala na stock si Oo. If you don't mind po, no, matanong ko lang po, pagka ganyang size po, magkano nyo binibenta siya? Ano po, ma'am? Sorry. Yung ganyan po na mga klase, magkano nyo po siya binibenta? Kasi po, ma'am, may size po siya. Bali, by Opo, yung size po ganyan ang ka. benta ko. Yung Oo, ganyan po, yung nasa ganyan po 500 po siya. 500 po. Yung malaki. Ang ganda. Tapos po yung medium, nasa 400. Yung small, nasa 350. Yung tote May bag tanong naman po po, ako. ma'am. Po. Sige po, sige, tuloy lang po. Yung tote bag naman po na plain na black, yun yung ano po, yung 250. Ganito po siya, ma'am. Sulat niya po to, ma'am. Sulat niya. Wow, ang ganda niya magsulat. Ano niya po yan? Print. Ang galing! Oh, ang galing. Naku! Wala po yung pattern, ma'am. Wala po yung Ang ganda. basta sinusulat niya po. Ang ganda niya magsulat. Oo. Grabe. That's calligraphy, no po, Miss Oh, Peggy? yes. Oo. Ang ganda magsulat ni Ken. Ken, matanong kita, anong nararamdaman mo na may mga ganyan ka nagagawa at natutulungan mo si Mami? Para magugas ng plato araw-araw at saka maligo sa umaga po. Hindi pakinggan mo siya. Ano daw yung nagagawa mo para matulungan mo? Matulungan. Para maglaba. Ganyan po ang sila small. Okay lang. I think po, Miss Peggy, hindi niya siguro na masyado pang mag-grasp na actually he's helping Nakumikita siya. Mommy with his art. Yes. Yeah. Ken, aware ka ganda ba, po. Ken, that you are Opo. helping Mommy sa art na ginagawa mo? Opo. Yes. How do you feel about that, na natutulungan mo si Mommy because of your art? Natulungan ko po sa pamamagitan ng brush at saka painters. Yes. Alam mo ba na sobrang hindi lang natutulungan si Mommy but you are inspiring many people or young people like you? Opo. How do you feel about that?
Masayahin po. Masaya Masayahin ka. po. Opo. Yes. Thank you, Ken, for sharing your talent to the world. I'm so impressed. Kasi hindi po ako marunong humawak ng paintbrush. Kahit Pareho gustuhin tayo. ko. Ako kahit pencil, pagdating sa pagdo-drawing, imagine, di ba? Grabe yung ano. Alam mo, tuwang-tuwa ako sa mga yung ganyan na nakakahawak sila. Lalo sa kanila, di ba? Parang, paano nyo po na-discover, Miss Carol, na magaling siyang mag-paint? Kasi sabi nyo, magaling siyang mag-drawing. Pero when it comes to painting, late nyo na-discover. Paano nyo ito na-discover? Ano po ma'am, bali sinubukan ko siya sa mga tela ma'am, sinubukan ko siya kung kaya niyang magsulat. Yun po ma'am, easy lang sa kanya. Kung ano yung pagsusulat niya sa papel, ganun din po ang pagsusulat niya sa mga tela, saka sa mga abaka. Wala nga po siyang kahirap-hirap, napakadali para sa kanya. Oh, ang ganda ng sulat niya. Inggit ako. Oo. Ano pa lang po siya, elementary pa lang po siya, ang ganda-ganda na ng sulat niya. Wow, Yun po talagang ang nagpapalaki sa kanya. meron talagang special given talent si God sa kanila. Grabe, na talagang minsan din, that you would be amazed, no? Really, we have an amazing God. Kasi, yun nga, special sila, but they have, so special talent din naman, no? Na talagang madidisplay talaga yung wonder works of God sa kanilang buhay. 'Di ba, Edel? Yes po. Kaya yung sinasabi talaga na some people would call talaga, you will use the term disabled. No they're really differently abled lang. And it's so different na tayo po na pwede nating aralin yun. Hindi natin magawa. But for them, it's so parang natural. It's so natural, steady. yeah. Yes, that's why they're really, truly special in the eyes of God. And to Ako the nga, people nag-aral that pa loves ng- them. Ako nag-aral pa ako ng calligraphy writing, wala rin. Hindi Ken, totoo. paturo kami. Nag-aral ako nung pandemic kasi parang ako dun sa mga ganun. Pero alam mo, ang hirap. At kung titingnan mo, parang ang galing nung yung sumusulat siya, yung nagtuturo. Pero pag ikaw na, no, hindi ko pero talaga bilib na bilib ako, Ken, ang ganda-ganda ng work mo. 'Di ba? So, meron po ba kayong mga, yung pagdating po sa ganyan, syempre, 'di ba, meron kayong mga bulk ng order. So, may nakaka po kayo ng ganon? Nakakatanggap po kayo ng ganon? Na parang specialized na, ay, pakigawa po yung ganito. So, nasusunod naman ni Ken. Opo, ma'am. Bali, karamihan po ng mga nagpapagawa sa amin, puro mga personalized. Puro Ken. yung mga design nila ang gusto nila. Po. Ang hindi niya lang po kaya talaga, ma'am, yung mukha ng tao. Pero about nature, kaya-kaya niya po. At saka mga animals. Huwag lang po mukha ng tao. Hindi niya po napag-aaralan yung sketch. Hindi ko po natuturo sa kanya. Sumasali Ang rin ganda. po ba kayo sa mga bazaar? I mean, dinidisplay niyo po yung mga gawa ni Ken sa bazaar? First time lang po, ma'am, kami nakasali ng bazaar sa Circle nung PWD time. Pero hindi na po naulit. First time lang po. Sali ka po doon sa Project Inclusion. Coming on December, sali ka po. Sali mo po yung mga gawa ni Ken. Napakaganda. Actually, alam niyo po, pag nakakakita ko ng mga ganito, sobrang, lalo akong na-humble before the Lord. Kasi, di ba, nalalaman natin lalo na kung anong meron tayo, ito ay bigay ng Panginoon. Di ba? Kasi like, for example, si Ken po, natural sa kanya yung pagsusulat ng calligraphy. Pero ako, na nag-aral pa, wala pa rin nangyari. Alam nyo yun? So, ibig sabihin po, no, na sa bawat ginagawa natin, ito talaga ay galing sa Diyos. Sa bawat mayroon tayong talent, ito talaga ay galing sa Diyos. Kahit pag-aralan mo pala, 'di ba, kung hindi ito para sa iyo, hindi rin talaga para sa iyo. Kasi now I just realize it, kasi nga dahil nag-aral nga ako. Alam niyo, kahit anong pong practice ko ng calligraphy, kasi fan ako ng calligraphy writing eh. So, kaya ngayon na nakikita ko si Ken, sobrang amazed ako. Wonderful works of the Lord talaga sa buhay niyo po. 'Di ba, Miss Edel?
Opo, truly God's gift, Miss Peggy. Miss Peggy, may follow-up question ako ngayon dun sa kanina na banggit ni Miss Carol, yung purpose, sabi niyo po kanina, ngayon nakita niyo na talaga yung purpose ng Panginoon sa pagbibigay niya sa inyo kay Ken. Would you like to elaborate po and parang share more about that reflection of yours sa ating po mga nakikinig? Ano po, para po sa mga tulad kong may mga anak na ganito, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Lalo, hindi nyo po nakikita kung ano talagang ibig sabihin kung bakit kayo binigyan ng ganyan na anak. Kailangan po bigyan sila ng pansin para mapagamot muna, mapa-therapy, para po hindi, ang sabi po kasi ng doktor, hindi naman po sila gumagaling eh. Natuturuan po sila. Ngayon, kapag naturuan sila, tumatatak sa isip nila kung ano yung tinuro sa kanila. Kaya, wag po mawawala ng pag-asa yung mga may anak na ganito. Makikita nyo rin po yung mga hinahanap nila sa kanilang mga anak na parang tulad din ng mga normal na bata. At saka po yung mga talent nila. Lahat po kasi naniniwala ako na mga tulad ni Ken, iba-iba ang talent nila. Kanya-kanya. Kaya po, sana i-push nila yon. Kung ano man yung talent na nakikita nila sa mga anak nila. Thank you, Miss Carol. Siguro yung follow-up na question ko rin po kanina is, ano po sa palagay ninyo, bakit inalaw ni Lord na si Ken po ay may ibang abilidad kumpara sa mga batang kaedad niya? That he is differently abled. Sabi nga po natin. Siguro po, Miss Ethel, maaga ako mabubiyuda. Kaya po, ibinigay sa akin si Ken na yun na nga po yung nag-bloom yung talent niya para siya ang maging kaagapay ko sa buhay. Nawala man po yung tatay niya, pero hindi po masasabing naging mababa kami masyado dahil nga po kay Ken. Siya po ang naging katuwang namin. Okay. Ay, may question po ako sa inyo, Miss Carol, kasi syempre nawala yung provider of the house, di ba? What did you feel the moment na nawala po siya? Ano yung naisip niyo? Ma'am, gusto na pong bumigay. Gusto ko na pong bumigay sa buhay ng time na, kasi hindi ko po alam kung paano ako magsisimula. May anak akong maliit. Tapos si Ken nga po, puro po sila minor. Hindi ko alam kung paano ako magtatrabaho para sa kanila. Hindi ko po alam kung paano kukunin ang pang-araw-araw namin. Ganun po. Parang nag-block po ang isip ko noong time na yun. So, nag-lock siya. So, but how did you recover? Ma'am, bali, yung mga kapatid ko po, lagi akong inaagapayanan, yung mga pamangkin ko po na sabi niya, lumaban ka para sa mga anak mo, gano'n. Diyan pa si Ken, sabi gano'n, nandiyan yung mga anak mong bunso. Yung tatlo pa sila, ikaw lang ang nila pag-asa, sabi gano'n. Sorry po, ako. Ano po yung at the moment that you felt that God met you? During that time, kasi I'm sure lahat naman tayo, we go through the low levels in life, di ba? Pero how did you feel that paano mo nalaman na God met me here at my lowest point? Ma'am, ang ginawa ko po ma'am, talaga taimtim po ako ng nalangin. Sa kanya ko po lahat ma'am, yung lahat ng mararamdaman ko, yung lahat ng kahinaan ko sa kanya ko sa kanya, ano ba tawag dito, yung parang pinagkatiwala ma'am. Kaya ako nagkaroon ng lakas. Tapos nung isang araw, yun na ma'am, muli, nakatayo ako, tapos sabi ko, sige, laban lang sa buhay. Ganun po. Thank you for that, Miss Carol. Opo, Miss Peggy, mahirap po yung sa all of a sudden nawalan ka ng kasama sa buhay. Oh, yes. No? And it's difficult lalo kapag po
hindi mo alam kung papaano mo hahanapan ng pera, yung pang-araw-araw ba na itutustos sa mga bata. But for Totoo now, yan. Miss Carol, you have mentioned also, yung pinag-uusapan natin kanina that ang laki talaga ng itinulong ni Ken sa inyo. Siguro po yung tanong ko, for now po, ano naman po yung mga, meron po ba kayong mga fear of the future for Ken? Meron po ba kayong mga, ano po yung mga ipinag-aalala nyo ngayon for Ken? And how are you planning to face that in the future po? Ang pinag-aalala ko lang po, ma'am, yung halimbawa, naiwan ko na sila sa mundong to. Hindi ko alam kung paano. Kasi, sa totoo lang, hindi niya kaya nang wala ako eh. Kumbaga, parang, ma'am, talagang guided ko talaga siya. Ganun. Tinuturuan ko siya na maging dependent. Marunong naman siya, ma'am. Kaya lang, parang hindi ko alam kung paano sila mag-iisa sa buhay. Sabagay, ma'am, meron naman siyang kapatid na normal. Siguro yun ang magiging, lagi ko naman siyang binibilin din na huwag siyang pabayaan. Kukupin siya, ganun, ma'am. Yun ang ko. Pero ang takot ko lang, ma'am, talaga yung maiwan ko siya. At ma'am, yung halimbawa, magkagusto siya ng babae, tapos lubuhin lang siya. Kasi ang sabi nila, yung mga ganito daw, ma'am, pag umibig, matindi. Kaya yun ang kinatatakot ko rin, yung umibig siya. Kasi baka hindi siya tutukanin. Well, it's all in the hands of God. Siguro, talagang, alam mo yun, na itong buhay na to, no, yung talagang lahat tayo, dumadaan tayo sa takot, dumadaan tayo sa worries, diba? But we have a big God who is bigger than all of these things po. Nakagaya nga po ng dinaanan nila Miss Carol at saka ni Ken. Napakaganda po ng kanilang buhay. Napakaganda ng story na eto, diba, na-discover na meron pa ng kagandahan yung kanyang kamay, na mapagpalang kamay, di ba? Yung even the writings itself, napakaganda. And I'm sure the Lord knows po na, alam mo, every parent yan ang worry pag yung mga parent of children with special needs, na paano sila pag nawala ako, yung ganun-ganun. Pero just para po sa ating mga nakikinig, siguro alam naman po din ni Miss Carol na she has a big God. Kasi di ba, where to turn to, na in all of these things, Miss Carol, no, you have Jesus, na ginagabayan po kayo. Napakaganda po ng buhay nyo, actually. Di ba, Edel? Yes po. Thank you so much for that words of encouragement also, Miss Peggy. And gusto ko pong itanong, Miss Carol, paano niyo po natuturuan si Ken to have that relationship with the Lord? Marunong po siyang magdasal? Marunong po ba siya noon? Marunong po siya. Marunong po siya manalangin. Kasi po kami INC, marunong naman po siya. Minsan po siya pa yung magpapaalala na, may samba kami ngayon, ganun, ma'am. Talaga po siya, lumaki na po siya sa may takot. Ganun po. Natuturuan din siya to have that faith, Miss Peggy. Yes, of course. Kasi yung pamangkin ko nga rin at early as 7 years old, nakakatuwa siya pag nagpipray siya. Minsan, there was a time na tinanong namin siya, bakit hindi ka nagpipray aloud? Sabi niya, di ba you said we can pray silently? Nakakatuwa sila kasi they have yung mga reasons, di ba, na pag sinagot ka nila, nabibigla ka rin na, alam mo, parang mga bata na filled with the wisdom na ibinigay ng Diyos. Kaya alam nyo, mabuti po na, salamat po sa mga interviews na ganito. At salamat po Miss Carol and Ken na pinaunlakan niyo po kami na makapanayam namin kayo sa interview na to, sa mga oras na to. Ikaw, Miss Edel, ano ang nakuha mo sa interview natin sa kanila? Yes po, Miss Peggy. I can see a mother's sacrifice, number one. It's one thing that
nakikita ko po kay Miss Carol. It's very inspiring. Baka po kasi may mga nakikinig sa atin, nanonood po na they're thinking na ito na yun, masakit yung anak ko. Parang this is the end of my life, di ba po? Kasi even moms with normal kids with normal ability, parang ang laki na ng sakripisyo. Ano pa po yung may mas special need? Kasi mas maraming attention, mas maraming oras ang ibinibigay. So I can really see the sacrifice and yung talagang malaking puso ng isang ina from the example of Miss Carol, Miss Peggy. And for Ken naman, yung hindi natin lilimitahan yung mga bata pala. Kasi pag inisip natin lang is different, that they're different from us. Tapos sabi na, hindi nila kaya, hindi natin kaya yan. Pero kailangan mo lang palang magtiwala. And they can do something beyond what you are expecting, no? Miss Peggy. At saka let's learn po na, syempre po, para po sa mga parents na merong with special needs sa kanilang na mga anak, ang nakikita ko po is we can pass on the disability. Diba? Let's look beyond. Kasi, yes, they are, at this point, sige, syempre, sinasabi natin na disabled sila, pero kung hindi po natin sila tuturuan na magkaroon, na makuha yung kanilang mga skills and maging independent, then we are the ones making them more disabled. I think, binigyan tayo ng Diyos ng mga children with special needs para ma-realize natin how powerful and the authority that the Lord has given us, that we can actually help and then, diba, yung hone whatever the skills that we see in every special child. Kasi yun ang importante, huwag nating ma-feel na kawawa ang ating mga anak o kawawa ang mga parents na merong children with special needs. Yun po ang huwag nating maramdaman sapagkat kilalanin natin sa ating puso na meron tayong Jesus, na ang lahat ng ito nakikita niya even before Ken was born. Nakita niya na to na ito yung gift ni Ken na ibibigay sa kanya, and this will help in augmenting the family's financial needs, di ba? Kasi ito nga ay kanya-kanya, ngunit kailangan po nating ma-discover, of course, by clinging to our Lord Jesus and really relying on Him na, Lord, ano ba ang kailangan kong gawin? Ituro mo to sa akin. Diba? Yung trusting talaga with all your heart. Diba? Diba, Yes. Miss Edel? Opo. And very encouraging. We pray that there's a lot of our listeners po who are being encouraged with the story of Miss Carol and Ken. Nagpapasalamat po kami sa inyong oras, Miss Carol. Ang bilis nung ating kwentuhan. No, we hope to see and hear more of your story in the future, and iniimbitahan nga po kayo ni Miss Peggy. Hindi wala po ako ng detalye. I hope that you will be able to also showcase yung mga gawa ni Ken in the future for that. So, Iano ko po Miss- sa inyo. opo. Bigay ko po sa inyo yung detalye. Yes. So, Salamat. Miss Carol and Ken, maraming salamat po. Before we totally let you go, baka meron pa po kayong final encouragement, Miss Carol, and baka po si Ken, baka gusto niyang magpaalam din ng maayos sa ating mga nakikinig po. Sa mga viewers po, maraming po salamat. Sana po natuto kayo sa istorya namin kahit maikling oras lang. Maraming po salamat sa inyo. Sana po naging modelo kami para sa mga may anak na tulad namin. Tulad ko, may tulad. So, ano masasabi mo? Maraming salamat po. Thank you so much, Ken. Miss Ethel, maraming salamat Miss Ethel at Miss Peggy. Maraming salamat po. Siguro po Thank you. at this point, bago tayo magpaalam, Edel, we will pray for our hearers and then our viewers po, and also to pray for Carol and
Ken, no, sa mga oras na to, Panginoon. O God, thank you, Lord, for this wonderful time, Lord. Thank you po sa aming mga nakikinig, Lord. Harinawa po, Panginoon, na sa lahat ng mga oras, Lord, o God, ay samahan niyo po, Panginoon, ang mga parents, Lord, o God, na may mga anak with special needs, o Lord. God, kailangan ka po nila, o Lord. Touch their hearts, O God. Let them, Lord, O God, Father, cling to you, O Lord God. And let them, Lord, realize, O God, that Jesus did not die for nothing, Lord. But if they ponder, Lord, O God, on the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, O God, ito po, Lord, O God, ang magbibigay sa kanila ng kasiyahan, Lord, at kamulatan na ang lahat ng pag-asa, Lord, O God, ay mayroon tayo sapagkat mayroon tayong Panginoong Diyos. Sa mga nakikinig, tulungan mo po sila, O Lord God, na makita ka po nila, Lord, that they would be blessed, O Lord God. Not just, Lord, O God, asking for a blessing financially, O Lord, but Lord, lead them to you, O God, lead them to you. Lord, you have said in your word, O God, that we did not choose you, but you have chosen us, Lord, to bear fruit, Lord. Panginoon, salamat, Lord, O God, at ikaw ang pumili sa bawat isa sa amin, O Lord God, that we can give glory, Lord, O God, to your name forever and ever, O Lord. Salamat po, Lord. Bless each and every one, Lord, in the name of Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Miss Peggy, ang bilis naman na talaga ng oras. As usual. Opo, at natatapos na naman ang isang oras ng pagsasama-sama natin. Maraming salamat po mga kaagapay sa pakikinig. Ito ang programang God is Able sa Vision PWD. Ako po, si Edel Kutukoba. Yes, at tayo po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 po sa GCTV. Kami po ang programang God is Able, laan ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipinong PWDs. Ako po si Peggy Lotto from Disability to possibility. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Lord. God is able. From disability to possibility.